Mga oras din mahal, tayo lang natin ay tumayo bilang pagbigay galang sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ito po'y dadalhin sa atin ng ating beloved preacher, beloved brother, Jojo Abad. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved preacher, Brother June Ailey. Minamahal, tayo po lahat ay sama-samang madalangin sa oras nito at pagpalain ng Diyos. Hallelujah, ang kanyang dakila at mapagpalang salita. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang, may likha at akda ng langit at ng lupa. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, at walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay mula ng araw na ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran hanggang sa mga oras na ito. Kailanman ay hindi namin naalala na kami yung pinabayaan. Napakabuti mo, mahal na Panginoon, sa aming mga buhay. Sa mga oras na ito, narito po kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maging iyong abang lingkod, tunay na saganang akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord, hallelujah. Put the words in my mouth. Leading prayer for the beloved Honorable Pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Malakas po na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At luwalhatiin po, minamahal ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving and majesty only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, the whole blessed Almeda family, and pleasant afternoon na po sa lahat ng mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, beloved co-workers, beloved co-preachers na narito ngayon, mga minamahal. At ating pong mga beloved mga mag-aawit, beloved musician, magandang hapon po. At sa lahat ng ating mga webcast viewers, mga minamahal around the globe. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ganoon din naman sa ating mga beloved visitors, kung meron man, welcome po sa gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito ngayon, mga minamahal, salamat sa mga minamahal pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa inyo pong lahat, mula po sa inyong mga sariling mga tahanan. Kayo po ay ligtas, payapa na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama tayo, mga minamahal, magbigay papuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa mga beloved brethren natin from Ayala Outreach. Mga minamahal, salamat sa Diyos sa kanilang mga minamahal na pagparito. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, pag-aralan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon at habang tayo po'y nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, ating pong ihanda ang ating pong mga sarili sapagkat ating pong Holy Supper ngayon, mga minamahal, tayo po'y kakain ng tinapay na simbolo, mga minamahal ko, ng katawan ng Panginoon at iinom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, at lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig natin ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, pain with a purpose. Pain with a purpose. Yung
sakit na ating nararamdaman, sakit na mayroon pong layunin sapagkat wala pong bagay na ipapahintulot ng Panginoon anumang sakit na ating nararanasan sapagkat ang pagpasok ng langit ay hindi po madali. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maraming challenges, maraming hardship, maraming difficulties, maraming trials, maraming suffering, maraming pain. Amen. Hindi pwedeng hindi tayo nasasaktan. Everybody shout, praise the Lord. Talagang minsan, yung sakit nga na ating nararamdaman sa paglilingkod sa Panginoon ay parang hindi na natin kaya. Amen? Pero nakakaya pa rin natin dahil naandyan ang ating mahal na Panginoon. Siguro, kung wala ang ating mahal na Panginoon, hindi na po natin kakayanin yung mga hirap sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pain with a purpose. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, mga minamahal. Unang talata, ating pong basahin. Mic test. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata po ay 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Our labor are not in vain in the Lord. Yung ating sakripisyo, mga pagpapagal natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lahat po ng ating ginagawa, mga minamahal, ito po ay makabuluhan. Amen? In serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Sa paglilingkod sa Panginoon, wala pong mawawala sa atin, mga minamahal, pawang gantimpala ang ating matatanggap kapag tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi rito, minamahal, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, kaya nga mga kapatid, minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, all Christians are so blessed. Why? Because we know something that other people don't know. Mapalad daw po tayong mga Kristiyano sapagkat may mga bagay na alam natin na hindi alam ng mga taong makasanlibutan. May mga bagay na nauunawaan natin na hindi po maunawaan ng sanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. That's why, nagtataka sila, bakit ganoon tayo kadedicated sa paglilingkod sa Panginoon. Nagtataka sila, bakit ganoon tayo ka-eager? Amen. Dahil yung eagerness, that is very important virtue ng isang Kristiyano, yung word na eagerness. Nagtataka yung maraming mga tao, bakit ganoon tayo ka-eager sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo ganoon ka-dedicated? Para sa kanila, yung ginagawa natin ay sobra-sobra na. Amen. Amen. Diba? Para sa kanila, sila yung napapagod. Sila yung nahihirapan. Everybody shout, praise the Lord. Di po ba? Hindi po kayo nagtataka niyan. Sila ang nahihirapan, sila ang napapagod sa ating ginagawa. Wednesday, Friday, Sunday, dadalo tayo, gigising ng maaga, magpupuri. Mga minamahal, yung mga damit natin, punong-puno ng kabanalan. Sila ang nahihirapan. Sila ang napapagod sa ating mga ginagawa, minamahal. Amen.
Ngunit ang sabi rito, mga minamahal, because we know something that other people don't know. Meron tayong nauunawaan, nalalaman na hindi nila alam. Yun po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, bakit kailangan nating magpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. We know that our labor are not in vain. Amen? Alam natin, naunawaan natin na para sa kanila, itong ginagawa natin ay walang silbi, walang kabuluhan, pag-aaksaya, amen, pagsasayang ng panahon. Pero in an own understanding, mga minamahal, naunawaan natin na itong ating ginagawa, mga minamahal, ay nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos na nagbago ng ating buhay, ang Diyos na nagpagaling ng ating kalamdaman, ang Diyos na nagtugon sa ating panalangin, ang Diyos na nag-iingat sa atin. Just imagine, maging sa pagtulog mo, binabantayan ka ng Diyos. Hanggang sa pagising mo, binabantayan ka ng mahal na Panginoon. Amen? May mga prayers nga na mga minamahal, sometimes hindi dinidinig, pero mas marami yung mga prayer natin na tinugon ng mahal na Panginoon. May mga blessing nga na dumarating sa atin kahit hindi natin hinihingi eh. Tama po ba? May mga blessing na dumarating sa atin even though na hindi natin ipinagpipray. Mga minamahal, dahil our Father knows what we need. Alam ng ating Ama sa langit ang ating mga pangangailangan. Nananatili tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon because we know that our labor are not in vain in the Lord. Itong ating pagpapagal, although na para sa kanila sobrang sobra, pero para sa atin kulang pa. Para sa atin hindi pa rin sapat. Everybody shout praise the Lord. Itong ating ginagawang sakripisyo, mga minamahal, itong ating pagpapagal, itong ating paggawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi pa po ito sapat, mga minamahal, kulang pa po ito kung ikukumpara sa ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya't gaano ka man kahaba ng taon na naglilingkod, kapatid, kulang pa rin yan. Gaano man ang ibinigay mo, kalaki na ibinigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi pa rin po yan sapat sa kabayaran, sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Galing sa mahal na Panginoon. Amen? Priceless po yung salvation. Wala pong enough na amount para bayaran natin yung kaligtasan na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibigay pa natin lahat ng nasa atin, ibigay pa natin yan sa mahal na Panginoon, hindi pa rin po yan sapat. Kulang pa rin po yan, mga minamahal. Dahil hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung mga sakripisyo nating ginagawa, hindi po ito payment. Hindi po ito kabayaran. Amen? Hindi ka dumadalo para bayaran yung kabutihan ng Diyos. No. Hindi ka nagpagamit para bayaran ang kabutihan ng Panginoon. Hindi. Hindi ka nagbibigay, hindi ka naglilingkod para bayaran ang kabutihan ng Panginoon. Hindi po, mga minamahal. Yan po yung token ng ating appreciation. Yan po yung token ng ating thanksgiving sa kabutihan, mga minamahal, na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Pagpapasalamat, kaya tayo naglilingkod dahil ang Diyos ay mabuti at kailanman ay hindi siya nagbabago. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. That is the reason why we are sustaining serving in the Lord kahit may trials. Amen. We are sustaining serving in the Lord. Although na left and right, ang trials, left and right, ang problema, left and right, ang pagsubok, left and right, ang kahirapan dahil sabi ng Biblia, ang pagpasok sa langit ay hindi madali. Ang dadaanan ninyong daan ay daan na makipot. It means daan na mahirap. It means daan na masikip. Amen? Hindi ganun kadali ang pagpasok ng langit. Kaya, huwag kang mag-expect na ang buhay mo ay magiging madali. Amen? Ang buhay mo, mga minamahal, ingon paganin sa Bisaya, mahimong hayahay. Hindi po, mga minamahal, daranas tayo ng hirap, ng pagsubok, amen, ng paglilinis, ng pagtutuwid, ng mga paalala, ng mga pagsaway. Lahat ay ma-experience natin dahil kaparte po yan ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. The reason we sustain serving in the Lord kahit may trials, yung nakikita nating mga pagpapala sa unahan. Amen? Amen? Dahil may blessing sa unahan. Everybody shout praise the Lord. Yun po ang
ang tinatarget natin, hindi yung blessing na ating tinanggap, mga minamahal. Amen? Dahil tapos na yan eh. May mga blessing na tayong tinanggap. Everybody shout, praise the Lord. Ang pinupuntirya natin, yung mga blessing na naandoon sa unahan, kaya pilit at patuloy tayong humahakbang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam natin, mga minamahal, may gantimpalang inihandang mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin. Kung mananatili tayong naglilingkod, mga minamahal, hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, that is the reason why we are sustaining serving the Lord. Dumadalo pa rin tayo, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kahit patong-patong pa yung ating mga problema. Amen? Naka-experience kayo niyan? Patong-patong na yung mga problema ninyo sa paglilingkod, iba't ibang uri ng problema, pero patuloy pa rin tayong dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yan po ay sign that your heart are faithful in the Lord. Sinyalis siya na kahit patong-patong ang problema, dadalo ka pa rin. Sinyalis po yan ang puso mo ay tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagagawa mo pa rin purihin ang Panginoon kahit ang bigat-bigat na iyong mga minamahal kinakaharap na mga suliranin. That is one of the signs that your heart are faithful in the Lord. Nakakangiti ka pa rin kahit walang pambili ng ulam, kahit walang pamasahe, kahit kinakapos ka financially, pero masaya ka pa rin. Amen? Nakakapagpuri ka pa rin sa mahal na Panginoon. Galak mo pa rin pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. It shows that your heart is faithful in the Lord. Bakit po, mga minamahal? Because we know, mga minamahal, that there is something in us that people don't know. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Merong bagay na nasa atin na hindi alam ng mga tao sa sanlibutan. Hindi nila nariririt, hindi nila naarok, hindi nila nauunawaan, mga minamahal. Kaya takang-taka sila. Kahit may problema tayo dumadalo, kahit may kahirapan naglilingkod, kahit walang-wala umiibig pa rin sa mahal na Panginoon. Kaliwat ka na ng pagsubok, kaliwat ka na ng problema, iba't ibang kahirapan natin kinakaharap. Pero mga minamahal, nagtataka ka, umiibig ka pa rin sa mahal na Panginoon. Bakit? Hindi ka nakatutok sa problema, hindi ka nakatingin sa kahirapan, nakatutok ka doon sa gantimpalang ilinaan ng mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. We know and understand that any pain and difficulties are all temporary. Tama po ba? All of these are all temporary. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, that is temporary. Yung problema na nararanasan mo ngayon, that is temporary. Matatapos yan, mga minamahal, at ang kapalit-kapalit ng hirap, problema, suliranin na iyong dinaranas ngayon ay walang katapusang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And we know that Jesus are always there to give us comfort. Amen? Na kahit anong hirap, alam natin na ang mahal na Panginoon ay palaging naandyan para ibigay yung comfort, mga minamahal. Kaya kahit anong bigat na ating nadarama, nagtataka ka, mga minamahal, ikaw ay payapa pa rin, ikaw ay masaya pa rin. Bakit? Naandyan ang presensya ng ating mahal na Panginoon na nagko-comfort sa iyo. Kaya kapag tayo po'y may problema, huwag tayong magbukmok sa isang tabi. Kapag tayo may mabibigat na mga suliranin, mga minamahal, huwag tayong magdamdam, huwag tayong magmaktol. Bagkus lumuhod tayo, itaas ang ating dalawang kamay, awitan natin at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag maramdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaano man kabigat yung ating pinapasaan, ito'y papagaanin ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maramdaman natin yung comfort ng mahal na Panginoon. Kahit napakabigat ng problema mo, pag inaawitan mo ang Diyos, kapag pinupuri mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, bababa ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Anumang bigat na iyong nadarama,
papagaanin ng Panginoon, papawiin yung bigat na yan. Ang ipapalit ng Diyos ay kagalakan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ibibigay sa iyo, sa akin ng Panginoon, ang kalakasan araw-araw. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Dumadaan tayo sa tinatawag na pressing season. Yung season na pinipiga tayo. Alam ko po lahat kayo naka-experience. Ako, for how many times na naranasan ko yung pressing season, yung pinipiga. Mga minamahal tayo sa paglilingkod, na-experience po natin yan. Pressing season, it is only permanent, mga minamahal. Hindi po yan permanent, not permanent yung pressing season. It is the stage of life. Dumarating po ikaw, ako, lahat tayo, mga minamahal, lahat tayo na naglilingkod, dadaan tayo sa panahon ng pagpiga ng ating pananampalataya. Say amen. Lahat po nang naka-experience na piniga na ang kanilang pananampalataya, magsabi ng praise the Lord. So lahat tayo naka-experience. Amen? Pero kahit tayo po ay nasa punto ng pagpiga ng ating pananampalataya, pressing season, mga minamahal, nananatili pa rin tayong naglilingkod dahil hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Because our loving God is faithful in all His promise. Amen. Ang sabi niya, I will never leave thee, I will never forsake thee, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, mga minamahal. Ang salita ng Panginoon ay hindi po matatapos, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatiling tapat, magpakailan-kailan paman. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi rito ng ating pinag-aaralan, if you know that any challenge in life, hardship are only a stage. Ibig sabihin, bababa tayo dahil nasa stage tayo ng pressing season. Amen? Nasa stage ka lang eh. Ibig sabihin, may time na bababa ka sa stage. So ang sabi ng ating binabasa, even though that, mga minamahal, ang sabi rito, if you know that any challenge in life, hardship are only a stage, bababa ka din kasi nasa stage ka lang. Amen. Ibig sabihin, matatapos, lilipas ang araw, lilipas ang buwan, panibagong pagsubok naman. Amen. Lilipas ang araw, lilipas ang buwan, panibagong pagsubok lang. Stage po yan. Mga minamahal, bababa din po tayo. Ang sabi nito, even though the enemy wants to afflict you, he wants to destroy you, destroy your testimony, destroy your integrity, we are gladly serving the Lord. Amen. Kahit po, mga minamahal, gusto ng kaaway, wasakin tayo. Amen. Gusto ng kaaway, sirain tayo. Marami siyang ginagamit para sirain tayo, madiscourage tayo, madisappoint tayo. Hindi na tayo magpatuloy. Mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, afflict us, He wants to destroy us, destroy your testimony. Yung mga testimony natin, gusto ng kaaway, sirain yan. Kaya't yung mga patutuo ninyo, ingatan ninyo, yung mga patutuo ninyo na hindi po yan sirain ng kaaway. Kahit saan tayo pumaroon, kahit saan tayo pumunta, ingatan natin yung mga patutuo natin. Dahil yung mga patutuo natin na yan ang nagpapatunay na tayo po'y nasa buong katotohanan. Yung mga testimony na nangyari sa buhay natin, yan ang nagpapatutuo na buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Yan ang nagpapatutuo, mga minamahal, na nasumpungan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. He want to destroy our integrity. Pero even though na gustong-gusto ng kaaway, wasakin ang ating patutuo, wasakin ang ating pananampalataya, madisappoint ang gusto ng kaaway, panghinaan tayo ng loob, mawalan tayo ng pag-asa, mga minamahal, ngunit hindi po siya nagtatagumpay. Bakit po sa kabila ng paninira na ginagawa ng kaaway, galak pa rin ang ating puso na paglingkuran ang mahal na Panginoon. Kagaya ni Habakuk, ang sabi niya, ang ulibo, mga minamahal, ang ubas ay naglikat ng bunga. Ang mga kulungan ng kanilang baka at mga tupa ay wala ng laman. Halos wala na silang makain. Halos wala na silang mainom. Pero sabi nila, sa kabila ng lahat ng ito, ako at ang buong bansa ng Israel ay galak pa rin na paglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Kapag patuloy tayong naglilingkod ng may kagalakan, makita ng Panginoon
magkaroon ng katapatan ng ating mga puso. Sabi ng Biblia, mga minamahal, hihinto ng Panginoon ang kahirapan at kawalan at ang kapalit nito ay kagalakan. Behind the tears, there is always a blessing. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, we still stand. Why? Because Jesus is in us. He is greater than he that is in the world. Alam natin, mga minamahal ng Diyos, nating pinaglilingkuran, mananatili tayong nakatayo. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong kahirapan, mananatili ka pa rin nakatayo. Bakit? Nasa iyo ang Panginoon na mas makapangyarihan pa sa Diyos na nasa libutan ito. Isaiah 55 verse 8 after verse 9. Amen. From the book of Isaiah chapter 55, verse 8 to verse 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Isaias, kabanatay 55, mga talatay 8 hanggang 9. Praise the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Amen. Sabi ng ating pinag-aaralan, God's plan are always greater than our plan. Amen? Yung plano ng Panginoon ay higit sa ating mga plano. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes yung plano natin napapalpak. Tama po ba? Hindi lahat ng plano natin tama. Ang ibang plano natin napapalpak tayo. Lalo na kung hindi tayo guided ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung plano ng Diyos, kailanman hindi mapapalpak. Amen? Walang failure sa plano ng mahal na Panginoon. Kaya't kung maglilin tayo palagi, aasa tayo palagi, magtitiwala tayo palagi sa plano ng Panginoon, kahit mahirap ang plano ng Diyos, pero susundin pa rin natin, hindi tayo magmatigas, hindi tayo sasawata. Dahil minsan, may plano lang tayo ng ating plano lang. Alam na natin na ito ang plano ng Panginoon para sa iyo, pero ang sinusunod mo pa rin yung plano mo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napapahamak tayo, kaya napapariwara tayo, humahantong tayo sa pagkalaglag at pagkawasak, mga minamahal, dahil sometimes matigas ang puso natin, pilit tayong tumataliwas sa kalooban at plano ng ating mahal na Panginoon. Even though na we know that God's plan are always greater than our plan. Palaging higit ang plano ng Panginoon dahil kailanman ay hindi po, mga minamahal, mabibigo ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Diyos ay palaging tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nito, sometimes the Lord sinasadya niya na iliko ka sa kaliwa o minsan sa kanan. Sometimes sinasadya ng mahal na Panginoon yung mga delay sa buhay natin. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po yan. Kagaya po kay Marta at si Maria, kapatid ni Lazaro. Amen. May sakit pa lang si Lazaro, nagpadala na sila sa sulat si Marta at Maria dahil best friend ni Lazaro ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Best friend ng Panginoon si Lazaro. Ganon din si Maria at si Marta, kaibigan ng mahal na Panginoon. May sakit pa lang si Lazaro, nagpadala ng sulat si Maria at Marta sa ating mahal na Panginoon. Ang gusto nila, ang mahal na Panginoon ay karakadaka agad-agad na pumunta sa kanilang bahay upang ipanalangin si Lazaro at gumaling. Hanggang si Lazaro ay namatay na lang sa kanyang sakit, hindi po dumating ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung patay na si Lazaro, 3 araw nang patay si Lazaro, kasapa lang dumating, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Delay. Everybody shout, praise the Lord. Para kay Marta, para kay Maria, na-delay ang mahal na Panginoon. So pagdating ng mahal na Panginoon, hinarap agad nila ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung dumating ka lang sana, na buhay pa si Lazaro, na may sakit pa si Lazaro,
sana hindi siya namatay. That is delay, di ba? Para kay Maria at Martha na delay ang mahal na Panginoon. Pero yung timing ng Panginoon are always perfect. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Perfecto ang timing ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Sabi ng Panginoon, kay Martha at Maria, ang kalooban ng Diyos ang magaganap. Sabi ng mahal na Panginoon, 3 araw nang patay si Lazaro, nakalibing na si Lazaro, ngunit ang mahal na Panginoon tumayo sa harapan ng libingan at ipinanalangin. Sabi ng Panginoon, Lazaro, bumangon ka. Sabi ng mahal na Panginoon kay Martha at Maria, hindi patay ang inyong kapatid, siya'y natutulog lang. Ngayong araw na ito, ipapakita sa maraming mga tao ng Diyos na inyong pinaglilingkuran ay Diyos na may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Sabi niya, Lazaro, bumangon ka. Si Lazaro ay bumangon. Amen? So makita mo, mga minamahal, yung timing ng Panginoon. Hindi pala delay. Sometimes, pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na magkaroon ng delay sa buhay natin. Hindi ibig sabihin, pinapahirapan ka ng Panginoon. Bakit may delay? Hindi ibig sabihin cruel ang Diyos. Hindi ibig sabihin brutal ang mahal na Panginoon. Kaya may mga delay sa buhay natin. Minsan nagmamaktol tayo, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Bakit hanggang ngayon, mahal na Panginoon, wala pa akong asawa? Lampas na ako sa kalendaryo, Panginoon. Bakit hanggang ngayon, wala pa akong asawa? Baka may layunin ng Panginoon, kaya dinidelay niya. Mga minamahal, hindi ka mabigyan ng trabaho, hindi ka mabigyan ng kabiyak sa buhay. Baka may purpose ang mahal na Panginoon. Amen? Pero ang purpose ng mahal na Panginoon ay palaging tama at palaging perpekto. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Just like the nation of Israel. Imagine, supposed to be 11 days lang dapat yung kanilang journey. Nandun na sila sa promised land. Amen? Pero dinelay ng mahal na Panginoon. Hindi sila dinaan ng Panginoon doon sa shortcut. Amen? Hindi sila dinaan ng mayroong shortcut. Supposed to be 11 days lang dapat yung kanilang travel time para makarating na sila, mga minamahal, doon sa promised land. Pero anong ginawa ng mahal na Panginoon? Instead, na doon sila idaan sa shortcut, sa short route, mga minamahal, doon sila dinaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mas malayong daanan. Just like Israelites, hindi ipinahintulot ng Panginoon na padaanin sila sa shortcut. Kahit na mayroong shortcut, sinadya ng Panginoon na ilihis sila sa ibang daan. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang nais ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na kapag short route, kapag shortcut, ay tamang daan na po, mga minamahal. Hindi po. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng bansa ng Israel. Bakit pinahintulutan ng mahal na Panginoon na hindi sila padaanin, mga minamahal, doon sa shortcut? Ang purpose ng Panginoon para makita ang kanilang katapatan. Masukat ng Panginoon ang kanilang puso sa daan kung sila ba'y susunod o tatalima sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin kapag short route ay right route. Kasi doon sa shortcut, mga minamahal, kung doon sila idinaan ng mahal na Panginoon, maraming mga makakamandag na mga hayop doon, just like rattlesnake, mga minamahal, na 5 seconds lang, kapag ikaw ay makagat, bubulang ang bibig, ikaw ay mangingisa, ikaw ay mamamatay, makakamandag na mga alakdan. At ang nakakatakot na doon, maraming kalaban kung doon sila idadaan ng mahal na Panginoon sa shortcut. So makita mo yung concern ng mahal na Panginoon, dahil alam ng Diyos kung ano ang iyong pagdadaanan. Amen? Nakikita ng mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, alam niya ang nakaraan, alam niya ang ngayon, alam niya ang bukas. Amen? Because, mga minamahal, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Alam niya kung ano ang nagdaan, alam niya ngayon, alam niya ang bukas. Kaya nakikita niya, kung doon niya idadaan sa shortcut ang bansa ng Israel, mapapahamak sila. Maraming makakamandag na mga ahas. At the same time, naandun pa, mga minamahal ko, yung kanilang mga kaaway. Ang sabi rito, mga minamahal, kasi doon sa shortcut, maraming mga kalaban. How can they defend themselves kung hindi sila marunong makipag-away? Sapagkat ang bansa ng Israel, ang mga tao ng Israel, hindi po sila trained sa paghawak ng espada, paghawak ng sibat, paghawak ng armas. Ang kanilang trabaho ay pagbantay ng mga tupa at mga baka. Wala silang experience regarding, mga minamahal, sa pakikipagdigma.
Kaya nakita ng mahal na Panginoon, hindi ko sila pwedeng idaan doon sa shortcut dahil marami sa kanilang mapapahamak, marami sa kanilang mamamatay. So ang concern ng mahal na Panginoon, yung safety mo. Ang concern ng Diyos, yung safety ko. Ang concern ng mahal na Panginoon, yung safety ng bawat isa sa atin. Nakikita ng Panginoon kung saan ka masisafe, doon ka idadaan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung concern palagi ng Panginoon, yung safety ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi rito, imagine, they are slave for almost 400 years. Wala po silang skill, wala po silang mga minamahal karanasan sa pakipaglaban. Wala silang training. Kung doon sila padadaanin ng Panginoon, mga minamahal sa shortcut, it brings disaster for them. Makakaranas sila ng kahirapan. Mamamatay silang lahat. Kaya, mga minamahal, wag po nating pagdudahan ang mga plano ng ating mahal na Panginoon kung sometimes nadidelay ito. Instead, magpasalamat tayo, unawain nating mainam na Lord, ito ang kalooban mo, maraming salamat mahal na Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, mga minamahal, kung ano ang makakabuti para sa bawat isa sa atin. Following verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Amen. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanataya 4, talata po ay 1. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng misteryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kahit maraming pagsubok, maraming hadlang sa paglilingkod, sila Apostol Pablo, mga apostoles, hindi po sila nanghihina. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, maraming tao ang ayaw ng pain. Tama po yan. Maraming tao ang ayaw ng sakit. Ang gusto nila, mga minamahal, yung mga luxurious life. Ang gusto nila yung maayos na buhay, walang problema, walang kahirapan, walang suramin. At alam po ninyo, yung buhay na yan na walang hirap, walang problema, walang pagsubok, walang sakit, doon lamang po natin yan mararanasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maraming tao ang ayaw ng pain. Maraming tao ang ayaw ng sakit. Para sa akin, okay lang na merong pain, basta may purpose. Amen? Okay lang, kahit may pain, basta ang importante, meron pong purpose. Kasi kung may pain lang naman, tapos walang purpose, ayaw ko nun. Amen. Pero kung mayroong pain at mga minamahal, behind the pain, meron pong purpose, may mabuting purpose ang mahal na Panginoon, may blessing, may pagpapala sa likod mga minamahal ng sakit na ating mararanasan, I think okay lang siguro sa atin na makaranas tayo ng sakit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kung masasaktan ka, at walang purpose, mga minamahal, ayaw natin noon. Hindi po yun ka nais-nais. Hindi po natin gusto na makaranas tayo ng sakit, pero walang purpose. Kagaya po, minsan, halimbawa po, mga minamahal, halimbawa lang, ang sarap ng tulog mo. Biglang lumapit sa iyo ang iyong kapatid, tapos bigla kang sinampal. Amen? Siyempre, masakit yun. Everybody shout, praise the Lord. Magigising ka, yung first reaction mo, mga minamahal, ay magtatanong ka sa iyong kapatid, bakit mo ako sinampal? And then, doon sa sagot ng iyong kapatid, mga minamahal, doon ka palang magdi-decide kung magagalit ka ba o matutuwa. Di ba? Kasi masakit eh. Amen? And then, sinampal ka. Magtatanong ka, bakit mo ako sinampal? Anong rason? Amen? Pag sinabi niyang, it is a prank, hindi ka matutuwa. Everybody shout, praise the Lord. Pambira, sinampal mo ko, it is a prank. Tapos bigla mong sasabihin, yan po yung sinasabing pain without purpose. Sinaktan ka, nasaktan ka, dahil sinampal ka, pero walang sakit. Tingnan po ninyo, mga minamahal, yung mga nanganganak, everybody shout praise the Lord, yung mga nanay, lahat po ng nanay dito, itaas ang kamay. O si brother, tumaas. Di ka naman nanay, tatay ka naman eh. Diba? Hindi biro, mga minamahal yung panganganak, masakit. Everybody shout praise the Lord. Pero bakit nag-aanak pa rin? 1, 2, 3, 4. Bakit nanganganak pa rin? Although na sasabihin, uwahin na ni, dilin na ni mautro. Amen? Hindi na ito mauulit, masakit. Everybody shout praise the Lord. Pero right after 1 year, buntis na naman, mga minamahal. Paglipas ng ilang buwan, manganganak na naman. Amen? Di ba? Masakit yung
tinatawag na panganganak. Tayo pong mga brother, although na hindi natin na-experience yan, pero nakikita natin sa ating mga beloved wife na hindi biro yung sakit na kanilang nararanasan. Pero bakit nanganganak pa rin? Kasi yung pain may purpose. Everybody shout, praise the Lord. Yung pain niya may purpose. Yung pag-aayuno, mga minamahal, hindi po yan biro. Yung fasting, it is in between life and death para tayong tumutulay sa alambre. Pero bawat Kristiyano, we need to experience, mga minamahal, yung fasting para maramdaman natin yung lalim ng burden na ginawa ng ating kagalang-galang na pastor na hindi kumakain, hindi umiinom, gumigising ng madaling araw na nanalangin para lamang tayo maabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap ang pag-aayuno para tayong tumutulay sa alambre. Pero we need to experience, mga minamahal, yung tinatawag na fasting and prayer para maramdaman natin, mga minamahal ko, kung gaano kahirap yung sakripisyo na ginawa ng mahal na pastor para sa kaligtasan mo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero bakit nagpa-fasting pa rin tayo, mga minamahal? Hindi kaya biro ang magpagutom. Amen? Lalong-lalo na kung umaabot ka na ng 3 araw, 4 na araw, masyado nang matalas yung tenga mo, mga minamahal, kahit ilang milya ng kusina, naririnig mo yung tagingting, mga minamahal ko, ng kutsara. Bakit kaya ganun? Amen? Tapos maya-maya, pag marinig mo yung mga minamahal, tunog ng kutsara, biglang kakalam na yung sikmura mo, makaramdam ka na ng matinding gutom. Pero kailangan mong tiisin ang hindi kumain. Dahil iniisip mo ang kaligtasan ng iba. Kagaya ngayon, mga minamahal, malapit na ang krusada natin sa dako, mga minamahal ko ng Imelda. Ilang linggo na lang, magdadaos na tayo ng krusada. Alam ba ninyo bakit tayo magdadaos ng krusada? Hindi po yan para sa atin. Ang nais natin ay makaakay tayo ng maraming mga kaluluwa sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon upang, mga minamahal, sa insaktong bilang ng mga hintel, darating ang mahal na Panginoon at tayo'y kukunin ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tinitiis natin ang gutom. Hindi tayo kumakain dahil umiibig tayo sa kaligtasan ng iba. Kailangan natin mag-ayuno para mahabag ang mahal ng Panginoon sa kanila. Kailangan natin mag-alay ng pag-ayuno upang magpakita ang Panginoon ng iba't ibang uri ng himala sa araw ng krusada. Ang mga pilaya ay makalakad, ang mga bulaga ay makakita, ang iba't ibang uri ng karamdaman ay pagalingin ng Panginoon. Inaalipin ng dyablo ay bigyan ng layo ng Panginoon. Hindi natin tinitiis ang gutom para sabihin lang mataas ang ating fasting, no? Mga minamahal, tinitiis natin ang gutom dahil umiibig tayo sa kaligtasan ng iba. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos na nanawagan sa inyo, hindi ito krusada lang ng isang outreach, no? Ang krusadang ito ay krusada nating lahat. At kailangan tayo po'y magkaisa na manalangin, mag-alay ng mga pag-aayuno. Ipanalangin natin na, Lord, pagpalain mo ang krusada namin sa dako ng Imelda. Kabagan mo ang mga tao doon. Ipuin mo ang kanilang mga puso na tumanggap, maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa himalang kapamaraanan, sapagkat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Tinitiis natin ang gutom, bagamat mahirap ang fasting, because there is a purpose. Amen. May layunin ang ating pagtitiis, mga minamahal ko, ng gutom. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Tinitiis natin yung gutom. Tinitiis natin yung hirap. Dahil, mga minamahal, alam natin na merong purpose yung ating mga sakripisyo na ginagawa. At ang sabi rito, kasi if you know that there is a reward, you know that is satisfaction. Meron pong accomplishment. Titiisin mo yung sakit. Kasi alam mo na hindi ka nakakaranas ng hirap na walang dahilan. May purpose palagi ang ating mahal na Panginoon. Pakinggan po nito, the Lord will never waste your pain. Amen. The Lord will never waste your pain. Yung hirap na yung nararamdaman, yung sakit na yung nararanasan sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon ay hindi ibabaliwala ng mahal na Panginoon. Kagaya ng espada. It look like torture.
Ang espada ay galing sa bakal, pero bago ito maging espada, dadaan ito sa ilang beses siyang isasalang sa apoy. Amen? Nakakita na po ba kayo ng nagpapanday? Ilang beses idadarang sa apoy. Pagkatapos idarang sa apoy, ilalabas, pupukpukin ng ilang beses, hindi mabilang na pukpuk kaliwat kanan. Babalik ta rin sa kabila, pukpuk na naman. Iikutin sa kabila, another pukpuk na naman. Maya-maya isasalang sa baga. Pag mainit na, nagbabaga na, ilalabas na naman, pukpuk kaliwat kanan. It look like torture. Amen? Pero mga minamahal, pagkatapos ng ilang beses siyang bagahin, pagkatapos ng ilang beses mga minamahal siya'y pukpukin, lilitaw mga minamahal yung napakagandang likha para sa Kanya. Ganon din tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaliwat kanan na pagsubok, kaliwat kanan na problema, umasa lang tayo palagi at magtiwala sa magagawa ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Pain with a purpose. Huwag tayong magdamdam kung minsan masakit, mahirap ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palaging may layunin ng Diyos, mga minamahal, sa lahat ng ito. Patuloy lang tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang kapalit ng lahat ng hirap na ito ay gantimpala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Awitan natin ang Diyos, minamahal sa oras na ito. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga pagsubok, sa mga problema, sa hirap, mga minamahal, dahil may gantimpalang nakalaan ang ating mahal na Panginoon. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you more. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words to say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you more. More than the years I more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you. More than yesterday, I need you more. More than words to say, I need you more. But I never before, I need you more. Yes, Lord, hallelujah. I need you more. More than the years I live, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words to say. I need you more. Does it ever before? I need you more. I need you more. I need your presence.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Luwalhati ng dakila at banal mong pangalan, mahal na Panginoon. Kailangan ka namin, Lord. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Tunay na saganang amin ay wala kaming magagawa, mahal na Panginoon, kung ikaw ay wala. Sa oras na ito, tayo po'y dadako sa ating banal na hapunan. Minamahal ang muling pag-alala sa banal na kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Ating pong enda ang ating mga sarili sa pagsisisi. Pigayin po natin ang ating mga puso upang tayo po'y patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na Biblia sa verse 26, chapter 11 from the book of 1 Corinthians. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inamin ninyo ang saraw, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saraw ng Panginoon ng hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saraw. Sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mga minamahal, bago tayo kumain ng tinapay na ito at uminom ng saraw, tayo pumunay sama-samang manalangin, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon. Iluhod po natin ang ating mga tuhod. Tandaan ang ating pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Kahabagan tayo ng ating buhay na Diyos. Hingi po natin ang pagsisisi. Linisin ng Panginoon ang ating mga puso. Patawarin tayo ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang, sa lahat ng ating mga pagkakasala, at sa ating pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng saraw, ay hindi po ito maging hatol, bagos ito po ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Itas natin ang ating mga kamay, bigayin natin ang ating mga puso, ay umiyak sa harapan ng mahal na Panginoon. Nakahabagan tayo ng ating buhay na Diyos. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras dito, mahal na Panginoon, Ikaw ang Diyos na tanging nakakabatid, nakakaalam ng aming mga puso. Wala po kaming maitatago sa iyo, mahal na Panginoon, Diyos. Ano man ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming mga pagkakamali, mga pagkakasala na gagawa, mahal na Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo ang aming mga puso, mahal na Panginoon, marapatin mo ang bawat isa sa amin, sa aming pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng ubas na ito, na hindi po ito maging hatol sa aming mga sarili, bagos ito po'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin, sa pangunang panalangin ng mahal na Pastor. Bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hawakan po natin, minamahal ko, ang tinapay na ito. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Katawan na nabayubay, katawan na naghirap, katawan na nagdusa, na dapat sana tayo ang maghirap at magdusa dahil tayo ang makasalanan. Ngunit dahil sa labis na pag-ibig ng Panginoon, Kanyang inako ang lahat ng hirap, mga minamahal, upang lamang tayo po'y matubos. Sabi ng Biblia sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipinagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay at ito ang kanyang sinabi. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang ubas. Ang ubas na ito ay simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo mula sa kanyang laman, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung ang Panginoon ay hindi nagpatigis ng kanyang banal na dugo, walang kapatawaran sana ang ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, inalay niya ang kanyang dugo upang tayo matubos, mga minamahal, sa pagkakasala. Sa verse 25, mga minamahal, at gayon din naman, hinawakan ng Panginoon ang saraw pagkatapos ng makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo.
Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Malakas na palakpak. Hallelujah. Salamat mahal na Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kabanan. Salamat sa pag-aayos ng iyong buhay. Salamat sa pagpapananak mo ng iyong banal na dugo. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapananak. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah! Ikaw, mahal na Panginoon. Sa bawat sugat mo, Dumaloy ang banal mo. Inalimon ka, tinuraan ang iyong mukha. Inakumulad na dusa Na dapat ay para sa aking Di mabilang ang mga matay at tubog na pinagam mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilikha, inalimon ka, tinuraan ang iyong mukha. Inalimon mo lahat ng pusa na dapat ay para sa amin sana. Inalimon lahat ng pusa na dapat ay para sa amin sana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Riga. Shout. Shout. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. Yung pag-ibig, yung hindi ka nagkulang.
Karapat-dapat kang purihin, mahal na Panginoon. Karapat-dapat kang paglingkuran. Wala kaming ibang may gaganti kundi ang paglingkuran ka ng may katapatan, mahal na Panginoong Jesus. Napakabuti mo. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Walatin ka ngayon at magpakailan pa man. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Abang ramdam natin ang presensya ng Diyos, idaing natin sa Panginoon ang ating pong mga pangangailangan. Lalo't higit sa lahat, ang kalakasan, ang mainit, maningas na paglilingkod na idalangin natin sa mahal na Panginoon. Palagi nating ipanalangin na ibalik ng Diyos ang ating unang pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon kapag tayo po'y umiibig ng lubos sa Kanya. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras nito. Kalakip ang ating mga pangangailangang material at finansyal. Idaing natin sa Panginoon. Mga minamahal ang lahat, mga minamahal ang ating mga kabalisaan. Ilagak natin sa Diyos. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Mahal na Panginoon, walang sawa po kaming dumudulog at nagsusumamo sa pangunang panalangin ng aming mahal na pastor. Alam mo po ang bawat naming mga pangangailangan. Hindi pa po sinasambit ng aming mga labi, ay alam mo na kung ano ang mga ito. Maging ang mga desire ng aming puso, inaasam ng aming mga puso, ay iyong nababatid, mahal na Panginoon. Aming dalangin na ipagkaloob mo isa-isa ang lahat ng aming mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, material man, financial man, spiritual naming pangangailangan. Tulungan mo kami na makapaglingkod kami sa iyo ng maayos, mahal na Panginoon. Makapagpagamit kami sa iyo ng maayos. Hanggang sa araw yung banal na pagdating, pahawakan mo kami sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga siniranin. Manatiling tapat ang aming mga puso sa pagtalima sa iyong banal at dakilang kalooban. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa mga oras na ito, sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, minamahal, hallelujah, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Meron tayong mga prayer request, spoken request. Mga minamalitas natin ang ating dalawang kamay sa lahat po ng ating mga webcast viewers. Mga minamahal, inyo pong ipatong ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sawayin po ninyo mga karamdaman, gumaling problema, malutas sa pangalan ng Jesus. Sabay-sabay tayong manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, babag ka sa amin sa oras nito. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Demons of doubt, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, problem dissolved, sickness be healed, infirmities cast out, demonyong problema, malutas, karamdaman gumaling sa pangalan ng Jesus. Mga panghihina, panlulupaypay, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyong pag-alinlangan, hadlang sa aming paglilingkod, demonyong panghihina, panlulupaypay, demonyong panlalamig at pag-alinlangan, anumang masamang haka sa aming puso't kaisipan, sa pangalan ng Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, minamahal sa oras nito. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. At itaas ang ating dalawang kamay. Amen. And then shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Jump 3 times. Express our love to the rest of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. And I love you. There is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsambay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesukristo po lamang, mga minamahal. At tayo po'y dumako sa ating special love offering, mga minamahal. Ito po'y ilalanaan po natin para po sa mga budget natin, karagdagang budget po natin para po sa ating